Sa isang mundong madalas nating sukatin ang halaga ng isang tao batay sa kanyang trabaho, may isang pamilyang hindi kailanman nawala ng dignidad at pangarap. Si Sheila, isang anak ng janitor, lumaki sa gitna ng panghuhusga at pangmamaliit mula sa kanyang sariling kadugo. Sa bawat pintas at pang-alipusta, imbes ng panghinaan ng loob, ginawa niya itong gasolina upang patunayan ang sarili. Ngunit sapat ba ang pagsusumikap upang baguhin ang tingin ng lipunan? O may mga mata talagang mananatiling bulag sa tunay na halaga ng isang tao? Isang kwento ito ng pagpupunyagi, tagumpay at tamang paraan ng paghihiganti. Ang ipakita sa mundo na hindi kailanman sukatan ng tagumpay ang estado ng iyong pamilya, kundi ang tibay ng iyong puso at determinasyong hindi sumuko. Handa ka na bang malaman ang kwento ng isang anak ng janitor na sinupalpal ang mga tao dating nang mamaliit sa kanya? Kung sana lang ay nakapagtapos ka noon ng pag-aaral at hindi sumama kay Boboy, ay hindi sana mahirap ang buhay mo ngayon. Isang janitor? Ha! Pinagmamalaki mo pa talaga yung trabaho ng asawa mo? Yan ang salitang tumatak sa dalagang si Sheila na narinig mula sa mga kapatid niya ng kanyang mama Julia. Sa libo-libong pamilya ang meron sa Pilipinas, bakit tila ang pamilya pa ni Sheila ang binigyan ng mga kamag-anak na magmamaliit sa kanila at mga hamak? Labis ang inis si Sheila sa mga kapatid ng kanyang mama, ng kanyang mga tita dahil sa mga masasakit na salita na sinasabi sa kanila. Ganoon pa man ay mataas ang respeto niya sa mga ito at para na rin sa kanyang papa at mama. Kailangan pa ba talaga natin pumunta doon? Bakit hindi na lang tayo dito magpasko sa bahay? Reklamo ni Sheila sa kanyang papa Boboy. Hindi ba? At taon-taon naman tayo nandoon, anak. Hayaan mo na. Kailangan natin pumunta. Sagot ng amang si Boboy. Oo nga, anak. Tsaka, ayaw mo bang makita ang mga pinsan at lola at lolo mo? Tulad ng inang si Julia. Hindi na nakipagtalo si Sheila at pumayag na lamang. Ngunit muli na naman niyang aasahan ang mga tiyahin niyang maliitin sila. Noong araw ni iyon ay bumiyahe sila ng ilang oras papunta sa Bulacan, sa bahay ng kanyang lolo at lola na mga magulang ng kanyang mama Julia. Ang pamilya nila ang unang dumating. Mano po lola, lolo, bati ni Sheila sa mga ito pagkarating. Nandito na pala kayo. Pasok kayo. Saad ni Lola Delia. Pagpasok ay nadatnan nila si Robert, kapatid ni Julia at ang asawa nitong si Belen. Wala pa ba sina Jessica at Amy? Tanong ni Julia sa kapatid nitong si Robert, ang kanilang panganay na kapatid na si Jessica at ang pangalawa na si Amy. 4 sila magkakapatid at pangatlo si Julia, habang si Robert ang bunso na naninirahan sa bahay ng kanilang ina at ama rito sa Bulacan. Maya-maya lang ay parating na rin yun, sagot ni Robert. Magtataka sanang pumasok si Sheila sa isa sa mga kwarto kung saan madalas silang tumutukoy, subalit hinarang siya ng kanyang tita Belen. Ang kwartong to ay para kila Jessica. Dito kasi sila matutulog, kaya naman sa kanila itong kwarto. Tugon ni Belen. Saan po kami? Tanong ni Sheila. Bukod dito, ay kay Tita Amy mo na lang ang isang available na kwarto. Sa sala na lang kayo. Okay lang ba? Tanong nito at pinipilit na ngumiti. Ayos ang sa amin, Belen. Ilapag mo na lang dito ang mga gamit, Sheila. Sagot ng kanyang mama Julia. Nakabusangot na naupo si Sheila sa sala at maya-maya lang ay dumating na rin ang kanyang tita Jessica at tita Amy. Marami itong mga dalang mga pagkain, mga prutas at pasalubong. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa mga ito habang si Sheila ay tahimik na nakaupo sa gilid at mariing tinitignan ang pakikisamang ginagawa ng kanyang ama at ina. Nagsimula ang kainan at nabuo ang kwentuhan.
Naririndi na ang mga tenga ni Sheila sa mga pagmamayabang ng kanyang tita Jessica at tita Amy. Nag-aaral ngayon ang anak kong si Joanna sa isang sikat na kolehiyo sa Maynila bilang isang tourism, pagmamayabang ni Jessica. Ang anak ko namang si RJ ay nag-aaral ng Marine pag-graduate niya sa senior high school. Turan naman ni Amy. Ikaw, Sheila, anong kursong kinuha mo sa kolehiyo? Tanong ni Jessica. Oo nga, inililihi mo ba sa amin? Giit pa ni Amy. Pilit nang ngumiti si Sheila. Nursing po. Nursing? Takang tanong ng pinsan niyang si Joanna na mayroong inggit. Oo, inenroll namin si Sheila sa nursing. Gusto niya kasing maging doktor. Proud na sambit ng kanyang mama Julia. Hindi ba at ang mahal ng tuition sa nursing? Natatawan tanong ni Jessica. Tila hinuhusgahan nito si Sheila kung makatingin. Sigurado ka bang makakapagtapos ka riyan, Sheila? Tanong ni Amy. Kaya niyo bang pag-aralin ng anak niyo, Julia? Hindi ba at janitor lang ang trabaho ni Boboy? May natanggap naman po akong scholarship, kaya medyo maliit na lamang ang bayarin. Sagot ni Sheila at pinilit panatilihing maayos ang postura. Dapat ay nag-edu ka na lang, Sheila. Siguro ay posible pang makapagtapos ka. Baka mabalitaan na lang namin ay huminto ka sa pag-aaral dahil wala na kayong pera. Alam kong matalino ka, Sheila, pero para masyado namang mataas ang pangarap mo. Natatawang umiling na tulad ng kanyang tita Jessica. Wala siyang nagawa kundi pigilan ang sarili magsalita. Hinayaan niya na lamang natanggapin ang mga salitang yon kahit pang mamaliit at pangahamak ng ginagawa ng mga ito sa kanila. Kahit ang mga magulang niya ay walang masabi. Natapos ang kainang iyon at sila na lamang ang naiwan sa baba para magligpit at maghugas ng pinagkainan, habang ang iba ay nagkakasiyahan sa pangalawang palapag. Ako na maghuhugas, ma. Pumunta na po kayo sa taas si Papa. Presenta ni Sheila. Huwag mo na lang isipin ang mga sinasabi nila, anak. Gagawin namin lahat para lang makapagtapos ka. Nakangiting sambit ng kanyang Papa Boboy. Huwag kang mag-alala pa. Hindi ko na lang iisipin ang mga sinasabi ng iba. Tura ni Sheila. Nagpasalamat si Sheila na makauwi na sila sa kanilang bahay. Makalipas ang 2 araw na naroon sa bahay ang kanyang lolo at lola kung saan naroon ang kanyang mga tita na walang ibang bukang bibig kundi ang pagmamayabang at pangmamaliit. Hindi nila alam kung gaano ka-proud si Sheila sa kanyang Papa Boboy bilang isang janitor. Bata pa lamang kasi siya ay janitor ni ito hanggang sa tumanda na. Hindi nila alam na ang lang nilang janitor ang siyang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kahit nakakapagod at tumatanda na si Boboy ay hindi ito sumusuko sa buhay dahil ang anak niya ang kanyang inspirasyon. Gustong-gusto niya itong makapagtapos dahil ito lamang ang regalo na maibibigay nila sa kanya dahil hindi nila ito nakamtan. Ang kanyang mama Julia naman ay nagtitinda ng mga street food sa harap ng kanilang bahay. Ang tanging nagawa na lamang ni Sheila ay magpursige sa pag-aaral. Mayroon siyang rules sa kanyang sarili na hindi muna magjojowa hanggat hindi pa niya nasusuklian ng kanyang mga magulang sa pagpapalaki sa kanya. Hindi pa sapat ang salitang thank you para sa kanyang magulang. Muling nagdaan ng 1 taon at dumaan na naman ang Pasko. Nakahanda na ang sarili ni Sheila habang nagbebiyahe sila papunta sa bahay ng kanilang lolo at lola. Pagkarating ay ganoon na naman ang nangyari. Palaging ang pamilya nila ang outcast. Ito nga po pala ang boyfriend ko. Pakilala ni Joanna sa lahat habang sila ay nagsalo-salo. Yan ang magiging son-in-law ko. Pogi na, mayaman pa. Isang architect student. Pagmamayabang ni Jessica. Grabe ka naman, Jessica. Ikaw na ang maswerte sa ating magkakapatid. Masayang tula ni Amy. Tsaka nga pala,
Kolehiyo na itong si RJ. Marine student. Pagmamalaki pa nito. Kaya niyo pa ba, Julia? Huwag kayo mahihiyang humingi ng tulong sa akin kapag hindi niyo na kayang pag-aralin ang pamangkin kong si Sheila. Ani pa ni Jessica. Ngumiti at tumango na lamang si Julia habang si Sheila ay napaismid ng maalala na minsan manghiram sila rito ng 1,000 at todo sumbat pa sa kanila. Kamusta ang trabaho mo, Boboy? Janitor pa rin ba? Tanong ni Jessica sa ama ni Sheila na tahimik na kumakain. Oo. Nauutal na sagot nito. Bakit hindi ka kaya maghanap ng trabaho? Paano mo bubuhayin niyang mag-ina mo dahil janitor lang ang trabaho mo? Pangingit question nito. Tita, marangal po na trabaho ang pagiging isang janitor. Mahinahon, ngunit may diin na sambit ni Sheila. Nagsasabi lang naman ako, iha. Sabi pa nito. May boyfriend ka na ba, Sheila? Takang tanong ng pinsan niyang si Joanna. Ako? Wala yan sa bokabularyo ko. Dapat unahin mo muna ang pag-aaral mo, Joanna. Para rin sa ikabubuti mo. Nakangiting sagot ni Sheila. Baka ayaw mo lang ipakilala dahil mahirap lang. Giit nito at nagtawanan naman ang lahat. Ano ka ba, Joanna? Baka wala talaga. Wala? O baka wala nagkakagusto? Pinsan, dapat kasi wag mong ipakita sa iba na mahirap ka. Ayusin mo ang pananamit mo at bumili ka ng bago. Pangaasar pa ni Joanna. Ni isa ay walang nagtangka magsalita. Hindi na lamang yung pinansin ni Sheila at nanahimik na lamang para mawala ang atensyon ng mga ito sa kanila. Kagaya ng kinagawian, sila na naman ang naiwan sa lamesa upang magligpit at maghugas. At ang matulog sa sahig. Minsan ay nakakaramdam na lungkot si Sheila at naiiyak sa sitwasyon na nararanasan ng pamilya niya. Ang akala niya ay sanay na siya sa mga sinasabi sa kanila, ngunit hindi pa pala talaga. Masakit yon para kay Sheila at ano na lamang kaya ang nararamdaman ng kanyang ina at ama. Hindi niya alam ang mararamdaman ay tatanungin na lamang ang Panginoon kung bakit masasamang bagay ang nangyayari sa kanila. Nagsisimula pa lamang ang January ay sinubok na naman ang pamilya ni Sheila na magkasakit ang kanyang Papa Buboy. Dok, kamusta po si Papa? Nag-aalalang tanong ni Sheila sa doktor. Dahil sa sobrang pagod ay bumagsak ang katawan ng papa mo. Nagdulot yun ng matinding lagnat sa kanyang katawan at kinakailangan niya ng 1 buwan na pahinga. Tugon ng doktor. Umiiyak habang nakahawak sa kamay ni Boboy ang kanyang mama Julia. Huwag kang mag-alala, anak. Susubukan kong manghiram sa mga tita mo. Tugon ni Julia. Pero ma, mas lalo pa tayong maliliitin ng mga yun kapag lumapit tayo sa kanila at humingi ng tulong, sambit ni Sheila. Mas mahalaga ang papa mo, sagot ni Julia sa kanya. Walang nagawa si Sheila. Sinamahan niya ang kanyang ina papunta sa bahay ng kanyang tita Jessica. Jessica, baka may 5,000 ka riyan. Kailangan lang talaga namin ngayon paghingi ni Julia ng tulong sa kapatid. Ayan na nga ba sinasabi ko, Julia? Kung sana lang ay hindi ka sumama sa lalaking yun, ay walang pinoproblema ngayon. Paninisi ni Jessica. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, tita. Mahinahon na sambit ni Sheila. Aba, totoo naman ang sinasabi ko. At saka, nangyari yun sa papa mo dahil sa'yo. Kaya dapat huminto ka na lang at magtrabaho. Saad pa nito. Ilang masasakit na salita mula ang natanggap na mag-ina bago sila nito pinahiram ng pera. At inutusan pa sila nitong linisin muna ang bahay at hugasan ang mga plato bago umalis. Umiiyak na umalis si Sheila kasamang kanyang ina patungo sa hospital. Hindi niya na nakayanan ang mga sinabi sa kanila ng kanyang tita Jessica. 2 taon pa ang lumipas at sa 2 taong iyon
ay hindi pa rin sila nakawala sa mga mata ng kanilang mga kadugo. Puro panguhusga, pangmamaliit at masasamang salita ang natanggap nila. Pamilya na kung mahirap ka ay wala kang karapatan na magsalita dahil para lamang yun sa may kaya. Ngunit ngayong taon, alam ni Sheila na magiging baliktad na ang kanilang sitwasyon. Nakapagtapos si Sheila sa nursing bilang isang summa cum laude noong July. Umiiyak na umakyat ng stage ang kanyang mama Julia at Papa Boboy upang sabitan ng medalya ang anak nilang si Sheila. Proud na proud ako sa iyo, anak. Umiiyak na sambit ng Papa Boboy niya habang niyayakap siya ng mga ito. Lagi mong tatandaan na narito lang kami, anak. Wika ng kanyang mama Julia. Lagi niyo din pong tatandaan na sa bawat tagumpay ay kayo po ang dahilan, Mama at Papa. Umiiyak na lintangin ni Sheila. Noong dumating ang August ay nag-take si Sheila ng board exam at lumabas ang resulta noong September at siya ang nakapag-top 1 sa ilang libong nag-take na exam. Inaasahan na yun ni Sheila dahil may tiwala siya sa kanyang kakayahan at husay. Dahil doon ay nabigyan ng maraming oportunidad si Sheila at nakapagtrabaho sa isa sa pinakamalaki at prestihiyosong ospital sa Pilipinas kung saan malaki ang sweldo. Congratulations, Sheila. Bati sa kanya ng kanyang tita Belen. Congrats, pamangkin. Alam naming makakapagtapos ka. Tugon ng kanyang tita Amy. Grabe ka, Julia at Boboy. Nakapagtapos ka ng anak. Summa cum laude na. Top 1 pa sa board exam. Pagpuri ni Jessica. Hindi lang yun. Nagtatrabaho na rin sa isang malaking hospital. Saad ni Amy. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito, kundi dahil kay Mama Julia at sa aking Papa Boboy na isang janitor, pagmamalaki ni Sheila sa kanyang mga magulang. Nakakainggit naman, Sheila. Natatawan turan ng kanyang tita Belen. Kung katulad pala sana tong pinsa mo si Sheila, Joanna, iniwan ka na nga ng boyfriend mo at hindi nakapagtapos sa kolehiyo, binigyan mo pa ako ng responsibilidad sa batang nasa sinapupunan mo. Galit na sermon ni Jessica sa anak nitong si Joanna na nagdadalang tao. Sinasabi ko naman kasi sa iyo noon, Joanna. Unahin mo ang pag-aaral mo dahil walang maidudulot yung lalaki sa buhay mo. Sambit ni Sheila. Masama siya nitong tinignan. Nagtagumpay ka lang. Nagyayabang ka na. Galit na tura ni Joanna. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sagot ni Sheila. Totoo ang sinasabi ni Sheila. Kung hindi ka nagjowa, edi sana nakagraduate. Hindi ka pa sana mabubuntis ngayon. Galit na saad ni Jessica. Hay nako, kung kasing talino lang din itong si Sheila si RJ, hindi na sana siya nag-shift ng ibang course. Giit naman ni Amy. Huwag po kayo mag-alala, tita. Kapag nangangailangan po kayo, ay sabihan niyo lang kami. Nakangiting sambit ni Sheila. Naiilang naman nang umiti ang dalawang magkakapatid. Noong araw na iyon ay puro papuri ang natanggap ng pamilya ni Sheila taliwas sa mga sinasabi nila noon. Umakyat na kayo sa taas. Ako na ang maghuhugas rito. Pagpresenta ng kanyang tita Belen. Hindi, ako na. Kaya ko na to. Sagot ng kanyang mama Julia. Huwag ka na magpagot, Julia. Umakyat na kayo ni Sheila at Boboy. Sambit pa ni Amy. Ibang-iba na ang pagtrato sa kanila ng kamag-anak noong araw na iyon. Wala na nagtangkamang magsabi na masasakit na salita sa pamilya ni Sheila dahil sa kanyang narating sa buhay. Hindi niya makakalimutan ang pang-aapi na ginagawa sa kanila noon. Papatunayan niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng tagumpay. Makalipas pa ang ilang taon ay nakapagtapos si Sheila sa med school at isang ganap na ng doktor. Naibili niya na ng sasakyan at bahay ang kanyang mga magulang. At sa araw nga ng house blessing ay inimbitahan niya lahat ng kanilang kamag-anak.
Wow! Ang laki naman ng bahay! Parang mansyon! Namamangha na tula ni Joanna. Mangha at may halong pagkainggit ang masisilayan sa mga mata ng mga kapatid ng kanyang mama Julia na sina Belen, Amy at Jessica. Sana ay ikaw na lang ang naging anak ko, Sheila. Sambit ni Jessica habang nakahawak ito sa mga kamay niya. Hinding-hindi ko ipagpapalit si Papa Boboy at Mama Julia kahit kanino. Sila ang tanging naging inspirasyon ko sa buhay. Kaya nakarating ako dito. Buong pusong tugon ni Sheila. Walang ibang magawa si Sheila kundi ang umiyak habang nakatayo sa balkonahin nila habang inaalala ang hirap at panguhusga bago niya marating ang tagumpay. Hindi niya ito ginawa para i-please sila kundi patunayan na hindi totoo ang mga sinasabi nila noon sa kanyang pamilya at ang mga panguhusga na natanggap nila. Naniniwala siya na ang pinakamagandang paghihigante ay ang tagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!